alam niyo ho mga kababayan, pahina naman sila ng pahina, eh. Ano, wala ng mga sumasama-sama sa kanila doon sa kanilang mga parali-rally. Ngayon, dakuin ho natin ito. Kaya mahilig na sila ngayon gumawa nung yung mga fake news daw. Tahay ni Baka Pulis ang musulod. Yung mga parade raid, pati parade raid ho, mga kababayan, pinepeke na daw ho, mga bossing, no? Wala naman dumating na pulis. Wala namang CIDG na dumating doon. Oh. Wala naman tayong nakita mga kapulisan na naka-uniforme. Ano ho, pagkatapos uwian lang naman ho sila. No? Kasi sabi ho, no, nung kaibigan ni Kitty Duterte, yung nandun, no, yung kausap ni Kitty Duterte, meron daw pong nabalitaan sila na may pupuntang mga kapulisan at ire-raid daw ho ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Unang-una, ang tanong ko, bakit? Bakit gagawin yung pagre-raid sa bahay ni dating Pangulong Duterte? Alam naman natin na wala na doon si dating Pangulong Duterte, 'di ba? MTV, new subscriber, Sir Mark, salamat po. 'Di ba? Alam natin na wala doon si dating Pangulong Duterte. Ano magiging motibo? Wala lang. Siguro ho, kumbaga parang, naku, natatalo na tayo. Pamukha natin sa mamamayang Pilipino, ipamukha natin doon sa mga taga Luzon, no? Na ginigipit tayo ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yan naman ho ang gusto nilang ipamukha dyan, mga kababayan. O ano nangyari? Wala naman din ho. O, panoorin natin kung ano, parang basketball eh. Meron pa hong ano tawag dyan? May plano pa sila. Pakinggan nyo ho. Tears must guide policing celebrations. So naatay mga tahay sa if ever lang ano mga mangyari. sa search warrant. Dami nila, mga kababayan. Lahat daw po may cellphone. O, kailangan kayong cellphone. Nakatutok dito, nakatutok doon. Sabi po nung kapitan yata yun. Wag daw hong bibitiwan ng pagtutok ng cellphone para maipakita daw ho. Ang ending, wala naman hong mga nangyari. Nagsiuwian lang din ho, mga kababayan. Tuloy natin. Warrant, katahay ni Baka Pulis ang musulod. So, isa ka pulis, dapat duha ka volunteers na mag-guide. At marami pang iba. Oo, sa ilahan. Para mabantayan. Wala, no? Gusto lang hong ipamukha nila sa sambayan ng Pilipino na sinisikil sila ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos ko, murahan nga sila ng murahan kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano-ano na sinasabi nilang masasama kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano, ginalaw ba sila? Hindi. Di ho ba? Ngayon, nakita ko ho mga kababayan kasi yan ho, nakita ko doon sa post ni General Torre, mga bossing. Ayan. Kaya in-screenshot ko para mapatunayan ko sa inyo na si General Torre mismo ang nag-post, no, o nag-repost noong mismo video na ayon. Hindi ko alam kung ano plano nila, parang basketball ho, mga kababayan. Ano? Sabi dito ni General Torre, nilagyan niya ng caption Fake news alert! Ayan General Torre ho yan, mga kababayan. Sa page niya Nicolas Torre III. Ayan po, nakafollow ako sa kanya. Fake news alert! Walang ipinadalang 30 CIDG personnel para mag-raid sa bahay ng kahit sinong politiko sa Davao. Pinapagod nyo lang yung mga kapitbahay nyo dyan eh. Di ba? Pinapagod nyo lang. Magsipuntahan po kayo dito, mga taga Davao, magsipuntahan po kayo. Nagsipuntahan naman yung mga uto-uto. Pagkatapos, uwian lang din ho. Sabi ni Remigio Junior Osbual, takot silang ma-raid. No? Ang bahay ni FPRRD, baka naman may bilyones na nakatago or baka maraming Chinese na nakatago sa kanyang bahay. Ang iniisip ko, baka takot silang papasukin yung mga kapulisan. Di ba kasi merong umugong-ugong na balita, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na yung front daw po nung gate, nung laging may picture si dating Pangulong Duterte, yung tinatayuan, kumbaga yun lang daw ang part na maliit. Bali-balita ho, mga bossing. Yun lang daw po yung parting maliit. Pero yung likod daw ho, napakalaki.
O baka yun yung makita sa publiko. Baka kaya harang sila. Ano po? Ngayon, fake news alert. Walang ipinadalang 30 o 30 CIDG personnel para mag-raid sa bahay ng kahit sino mang politiko sa Davao. Pero saludo ako sa mga organizer nag-brief ng briefing, no? Ang galing ng pagkakagawa. Gaya-gaya ang tunay at parang totoo kahit ito ay base sa fake news. Totoo naman, huy! No? At ito ho, mga kababayan, hinahagilap po ng kapulisan kung sino yung nagpakalat nung fake news na yon na ire-raid ang bahay ng dating Pangulo. No, syempre, tingnan nyo naman po. Eskandalo ho yan. Inaalarma po nila yung kanilang mga kapitbahay. Ang nakita ko, kausap nung bakla, ano po? Si Kitty Duterte. Sabi, Kitty, okay na, huwag kang mag-alala. Yung mga taga Davao nandito na. Yung mga kapitbahay nagsipunta na. Ibig hubang sabihin yan, mga boss chief amo, sir? Si Kitty Duterte ang nagpakalat ng fake news na yan. Sabi ni Milagros Rombawa, sabi ni Akla, nagla-live daw si Kitty daw. Ibig bang sabihin ay kay Kitty Duterte nagsimula ho yung walang katotohanan na ire-raid daw po ang bahay nila? Aba, mukhang may kakalagyan din si Kitty Duterte kapag ka napatunayan na siya yung gumagawa ng mga ganyang eskandalo ho. Biruin mo, matutulog na yung mga kapitbahay ninyo. Wake and bake na dapat kinabukasan. Anong wake and bake, Mark? Wake up! Pag wake up, ibe-bake na nila yung pandesal na almusal nila. Kung ano-ano iniisip nyo, ano? Di ba? Wake and bake na sana sila. Tapos nabulahaw pa. Napapunta pa doon sa bahay. Tapos wala naman pala hong mapapala, mga bossing. Pinagmukhang totoo. Sabi ni General Torre, pinagmukhang totoo ng mga organizer. Pero ang tunay, wala naman daw ho. Sabi ni Alexelia, mas nalaman lang ng mga tao na hindi sila nakatira doon sa bahay kung saan may kulambo. Oo nga, ano? Diba? Bakit ganun? Kasi yung bahay nga, nandoon. Tapos nagla-live. Hindi na lang lumabas si Kitty Duterte at kausapin yung bading na ano. Hindi, baka umalis na daw. Sabi ni Alfredo Jr. Basilio, Abalos, di mo binoto. Sayang naman, boss Mike. Binoto natin yan. Unang-unang itinalayan sa balota ko kasi nandun AB. Ang unang letra ng kanyang pangalan, apelido is A. So talagang nauna ho yan na itala ko ang pangalan. Ngayon, sabi ni Nick, no? Ni Nick Torre, General Nick Torre. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, kung ganito tayo kabilis gumalaw para protektahan ang isang tao, sana ganito rin tayo kabilis maipagtanggol ang karapatang mabuhay. Naku, may patama pa sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi ni Sis Pregi, ano yan? Ikadramahan yun, Sir Mark. Fake news naman po. Yan, paranoid. Wala. Uwian lang din ho, mga bossing. Imbis na sana, nagkakantulog na ho yung mga kapitbahay nilang mga mag-asawa. Kantulog. Kandong na natutulog. Di ba mahilig yun? Tsaka yung yung nakataas yung paa doon sa asawa. Di ba? Nakataas yung paa doon sa asawa. Kantulog. kayo kung ano-ano iniisip nyo no? Imbis na nagkakantulog na ho sila, binulahaw pa po, pinalabas pa po ng bahay para tumambay doon. 'Di ba Ram J. Negros Island? Diyos ko. Kayo wag kayong masyadong nakikinig kay Mark Ramos ha. Ipinapaliwanag ko naman kung ano yung mga sinasabi ko dito no? Kagaya ng paglinis-linis ng tubo kay Roque.